Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Naway bigyan niyo kami ng kalakasan at kasiglahan sa aming mga gagawin. Bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman tungo sa aming karunungan ngayong araw. Gabayan niyo po kami sa araw-araw at ilayo sa masama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa lahat. Maaari bang isaayos ang inyong mga upuan at pagkatapos ay umupo na ng maayos? Maaari ba akong magtanong kung sino ang lumiban o hindi pumasok sa inyong mga klase? Mabuti at kumpleto tayong lahat. Bago tayo tumungo sa ating formal na talakayan ay mayroon muna akong ipapakitang mga larawan. Handa na ba ang lahat? Magaling! Ito ay pinamagatang larawan ko, tukuyin mo. Pamilyar ba sa inyo ang mga larawang ito? Tama, ito ay si Superman at Darna. Mayroon pa ba kayong ibang kilalang mga superhero? Yes, Binibining Iskasa? Mahusay! Alam niyo ba na bawat parte ng ating bansa ay may mga superhero o ang tinatawag nating bayani? Ngayon, papakinggan natin ang kwento na may kaugnayan sa isang bayani. Ang paksa na ating tatalakayan ngayong araw na ito ay tungkol sa epiko ng Hinilawod, ang pagkikipag-sapalaran ni Labaw Dunggon. Bago tayo tumungo sa ating magiging talakayan ay atin munang linangin ang mga salita na magbibigay dagdag kaalaman ukol sa ating paksa ngayong araw na ito. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. Sino ang maaari makapagsagot sa unang bilang? Yes, Ginoong Villanueva? Tama! Sino naman ang maaari makapagsagot sa ikalawang bilang? Yes, Ginoong Araiz? Magaling! Lahat na inyong sagot ay tama. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa ating aralin. Ihanda ang inyong sarili at makinig ng mabuti dahil pagkatapos ay mayroon akong mga katanungan na ibibigay sa inyo. Maliwanag ba? Magaling! Hinilawod ang pagkikipag-sapalaran ni Labaw Dunggon, epiko ng mga Bisaya. Ang pag-iibigan na Diwatang Alonsina at Dato Paubari. Ipinag-utos ni Kaptan ang hari ng mga Diyos at Diyosa na ang magandang diwatang si Alonsina ay ikakasal pagsapit niya sa edad ng pagdadalaga. Maraming makikisig na Diyosa sa iba't ibang bahagi ng daigdig ang naghangad sa kanyang kamay, subalit silang lahat ay nabigo dahil si Alonsina ay umibig at nagpakasal sa isang mortal na si Dato Paubari, ang pinuno ng Halawod. Ngayon na napakinggan nyo na ang kwento ay subukin natin kung kayo ba ay talagang nakikinig sa ating talakayan. Sino ang pangunahing tauhan sa epiko at magbigay ng kanyang mga katangian? Yes, Binibining Espanyola? Tama! Si Labaw Dunggon ang pangunahing tauhan sa epiko at ang kanyang mga katangian ay ang pagiging malakas, makisig at matikas. Ano ang naging kahinaan ni Labaw Dunggon at paano ito nakakaapekto sa kanyang pamilya? Yes, Binibining Valdez? Magaling! Ang naging kahinaan ni Labaw Dunggon ay ang pagkahumaling sa iba't ibang mga babae at nakakaepekto ito sa kanyang pamilya dahil hindi siya nito nakita sa matagal na panahon, pati na rin ang kanyang mga anak. Lahat ng inyong sagot ay tama. Ngayon ay subukin natin kung nauunawaan ninyo ang ating tinalakay. Para sa ating implikasyon ay kailangan nyo lamang sagutan ang aking mga katanungan. Alin sa mga pangyayari sa epiko ng Hinilawod ang pinakamalaking epekto sa mga tauhan? At bakit ito mahalaga sa pag-unawa sa kwento? Yes, Binibining Te? Magaling!
Kung tatanggalin ang isa sa mga mahalagang pangyayari sa epiko, paano ito makakaapekto sa kabuuan ng kwento? Yes, Binibining Lira? Magaling! Ngayon naman ay bubuo kayo ng isang buod ng mahalagang detalye sa kwento. Kailangang mabanggit ang tagpuan, tauhan, pangunahing pangyayari, at mensahe ng napakinggang kwento. Mahusay! Nagawa ninyo ng tama. Sa pagkakataong ito, tignan natin kung nauunawaan ninyo ang ating aralin. Kumuha ng isang kapat na papel at sagutin ang mga tanong na nakapaskil sa pisara. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. Maaari na kayong magsimulang magsagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ito. Tapos na ba ang lahat? Ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Bago kayo umuwi ay kunin muna ang mga kwaderno at isulat ang takdang aralin. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. Naintindihan na ba ang panuto? Magaling! Ipapasa ito ang inyong takdang aralin sa susunod na ating pagkikita. Dito nagtatapos ang ating klase ngayong araw na ito. Paalam!